Pelikula, ipinakilala sa atin ng isang boksingero mula sa England na nagngangalang Billy Moore, na malapit nang makilahok sa isang laban sa boxing. Lumalabas na naglakbay siya sa Thailand para lang magkaroon ng hanap buhay sa sektor ng boxing. Gayunpaman, bago pumasok si Billy sa ring, gumamit muna siya ng droga at dito nabunyag na siya ay isang drug addict. Sa simula ng laban, nahirapan si Billy sa kanyang paghinga dahil sa ginamit niyang droga. Sa kabila ng kanyang malawak na paghahanda at mahigpit na pagsasanay, nabigo ang kanyang mga pagsisikap nang ang kanyang kalaban ay nakapagpatama ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya sa canvas at tumapos sa laban. Gayunpaman, bumangon muli ang ating matapang na bida at hiniling na muling simulan ang laban. Sa sandali ng pagkadismaya, sinuntok niya ang referee at binugbog ito. Kalaunan ng gabing yun, naghanap si Billy ng aliw sa isang lokal na bar kung saan nakilala niya ang isang individual na nag-alok sa kanya ng pera kapalit ng droga. Kinaumagahan, ang mga Thai law enforcement officials ay bumisita sa tinitirhan ni Billy. Nang marinig ang kanilang pagdating, agad niyang itinago ang lahat ng kanyang droga sa loob ng kanyang underwear. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, inaresto siya ng mga pulis at nilagyan ng handcuff bago pinasandal sa kalapit na mesa. Pagkatapos ay dinala si Billy sa police station para sa mga kaso ng possession of illegal drugs. Kinabukasan, si Billy at ilang iba pang mga bilanggo ay dinala sa Kling Prem Prison, isang notorious na bilangguan sa Bangkok. Pagdating doon, sumailalim sila sa masusing search, kabilang ang strip search at body frisking. Kasunod nito, dinala si Billy sa mugshot area, kung saan ang isang correctional officer ay lihim na naglagay sa kanya ng droga. Pagkatapos ay dinala siya sa isang masikip na selda, kung saan ang iba pang mga bilanggo ay sumisigaw at gumagawa ng kaguluhan. Ilang sandali pa, dumating ang isang opisyal upang ipaalam sa mga bilanggo ang patakaran sa loob ng bilangguan. Kalaunan, lumapit si Billy patungo sa karamihan upang punuin ang kanyang water bottle, nang itulak siya ng isang kapwa bilanggo. Sa sobrang galit, naghanda si Billy para gumanti. Ngunit sa sandaling yun, maraming mga opisyal ang namagitan at inihatid siya sa Bartolina. Kinabukasan, inilipat si Billy sa ibang selda, kung saan ang mga bilanggo ay merong mga tato sa buo nilang katawan. Hindi nagtagal, si Kang, ang pinuno ng mga bilanggo, ay ipinatawag si Billy at nagsimulang magsalita sa wikang Thai, na halos hindi naman maintindihan ng ating bida. Kasunod ng maikling pag-uusap, inutusan ni Kang si Billy na gumawa ng push-up habang ang ibang mga bilanggo ay tinutuya at hinaharas siya. Maliwanag na ikinainis ito ni Billy, ngunit wala siyang kapangyarihan na gumanti ngayong napakarami nila at mag-isa lang siya. Kalaunan, nag-alok ng sigarilyo ang mga bilanggo kay Billy nang hindi nalalaman ng mga gwardya. Nang gabi ring yun, habang natutulog ang karamihan sa mga bilanggo, naglakad si Billy patungo sa banyo. Nang malapit na siyang mag-jingle, si Kang at ang kanyang mga kasamahan ay tinambangan siya mula sa likuran, at tinutukan siya ng kutsilyo. Pagkatapos ay pinilit nila siyang panoorin ang kanilang pag-atake sa isang inosenteng bilanggo. Ang nakakagambalang insidente ay nagpahina sa pag-iisip ni Billy, dahilan para mahirapan siyang makatulog ng buong gabing yun. Kinaumagahan, nalungkot si Billy nang malaman niyang nagpakamatay ang inosenteng bilanggo. Nang magpanik, pumunta siya sa infirmary at humingi ng gamot. Gayunpaman, ang opisyal ay tumangging magbigay sa kanya ng anuman. Nangatwiran si Billy na nakita niya ang iba pang mga bilanggo na nakatanggap ng libreng painkillers, ngunit tumugon ng opisyal na hindi libre ang mga gamot, at humingi ng pera o sigarilyo bilang bayad. Dahil dito, muling napikon si Billy, na nagudyok sa kanya na makipag-away sa mga opisyal, kung saan kinagat niya ang isa sa mga ito sa leeg. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating na ang ibang mga opisyal at binugbog siya. Pagkatapos ay itinapon si Billy sa isang selda kasama ang isang ladyboy inmate na nagngangalang Fame, na tumulong sa kanya sa kanyang mga sugat. Sa sumunod na eksena, nilagyan ng kadena ang mga binti ni Billy para pigilan siya na muling makipag-away. Sa panahon ng communal bath kasama ang iba pang mga bilanggo, sinamantala ng gang ni Kang ang sitwasyon at nagsindi ng sigarilyo habang nagtatago sa isang sulok. Nag-alok din sila kay Billy ng isang stick ng sigarilyo, na kanya namang inubos ng palihim. Palihim. Makalipas ang ilang sandali, nagpahayag si Billy ng pasasalamat kay Fame para sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi sa kanyang mga injuries. Habang humihingi ng ilang sigarilyo, tinanong ni Fame kung ang kanyang pamilya ay nagdedeposito ng pera sa kanyang account, kung saan tumugon naman si Billy na wala siyang pamilya.
Pagkatapos ay nanghiram siya ng ilang sigarilyo mula sa kanya at nangakong babayaran siya kapag nakatanggap siya ng pera sa kanyang account sa susunod na linggo. Kalaunan ng gabing yun, si Kang at ang iba pang mga bilanggo ay makikitang nagsusugal para sa sigarilyo. Ipinagpalit din ni Billy ang kanyang pakete ng sigarilyo sa droga, dahil naging desperado na siya sa mga ito. Kalaunan ng gabing yun, ginising ng mga opisyal ng bilangguan ang lahat at ipinaalam sa kanila na 3 bilanggo ang napatay. Pagkatapos ay pinalabas ang mga bilanggo para sa inspeksyon. Sa kasamaang palad, ang isang police dog ay naamoy ang droga sa mga damit ni Billy, at nang suriin siya ng isang opisyal, nakakita siya ng isang pakete. Nagulat si Billy, ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang opisyal na hindi sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga damit para lang ipakita na hindi